Hi guys, it's Neil here again, welcoming you for another vlog about BPI credit card, particularly on BPI Rewards Card, its benefits and features, at kung paano ma-maximize ang paggamit ng card na ito. May nauna akong vlog about BPI credit card pero it's focusing only on how to get your first credit cards at saka yung mga requirements. Pero sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo kung ano yung 7 advantages at benefits na nakukuha ko sa paggamit ng BPI Rewards Card. So una is rewards point. So yung rewards point kasi is available na yan upon card activation. So sa BPI Rewards Card, each 35 pesos is equal to 1 rewards point. So as a card holder, so yun yung kinokollect ko, at kung nakakuha na ako ng exact amount to convert, pwede ko na siyang i-convert into gift certificates or gift vouchers na pwede kong gamitin on my next purchase as a discount card sa mga affiliated merchants ng BPI. So paano ka makakapag-convert ng rewards point into a gift certificate or a voucher? So pwede mo siyang gawin in two-way. Una, through BPI Vibe app. So may option doon kasi kung paano mo siya i-convert into certificate. Or, pwede kang pumunta direct sa BPI branch. Pangalawa is yung cash advance. So ang cash advance is also a basic feature na available sa card during the activation na pwede mo na siyang magamit right away kung kailangan mo. Kaya lang, may advice sa mga new credit card holders, iwasan nyo na mag-cash advance doon sa inyong credit card kasi each cash advance transaction has an additional charge of 200 pesos. And ang cash advance transaction kasi is only 3% of your credit limit or a minimum of 500 pesos. So malaki masyado ang charge niyan. Plus, kapag doon ka sa ibang ATM terminal ng ibang bank, may additional charge pa rin yan. And finally, ang cash advance sa iyong credit limit is treated as a regular purchase of the card. So, yan kapag hindi mo nabayaran on time, magkakaroon yan ng finance charge na which is 3% monthly add-on. So, yun yung payo ko sa mga new credit card holder. Pangatlong basic features is the travel insurance. Yung travel insurance kasi is automatically coming kapag nagbubook ka gamit ang iyong credit card through travel agency or nagbubook ka ng flight ticket sa isang airline. And nagamit ko na siya multiple times. Meron itong face value na 1 million pesos. Ang pagkakaalam ko sa ibang card, it reaches 2 to 5 million. Pero, hindi pa kasi ako nakatry ng ibang card. Sa rewards card pa lang ako ng unang card ko yan. So, yan ang pinakaunang card ko. Kung anong credit card ko sa BPI. So, next is the additional benefits na nakuha ko after few months of utilizing BPI rewards card. So, una, madness limit. So, yung madness limit, nakuha ko yan siya after 4 months of using the BPI Rewards Card kasi ginamit ko siya ng October 2023. By February of 2024, nagkaroon ako ng madness limit. So, ang madness limit na una ko nakuha was 100% of my existing credit limit. So, ang regular limit ko nung time na yun is 20,000. So, nagkaroon ako ng extra na 20,000 for madness limit. So, that time nagkakaroon ako ng 40,000 na total credit limit, combining the madness limit and the regular limit. So, saan ko siya ginamit? So, ginamit ko siya to avail an SIP. So, SIP through balance conversion. So, balance conversion na ginamit ko is recent purchases. Kinonvert ko into installment plan. So, yun yung unang avail ko niya. And ang interest kasi nito nung nakuha ko is 0.69% monthly add-on lang. Pero kung ikaw ay maka-avail through promo, makaka-avail ka niyan at the lowest of 0.49% or at the highest of 0.79% monthly add-on interest rate. Yung next na additional features and benefits na nakuha ko is yung balance conversion option. So yung balance conversion option was available on the 5th month of my usage sa credit card ng BPI Rewards Card. So pwede mo siya magamit into two ways. Una, by converting your credit card statement of account balance into installment plans. So, let's say, meron kang 20,000 na SOA balance. I-convert mo siya into installment ng 12 months. Magkakaroon niya ng interest na 0.99%
monthly add-on. Pangalawa, pwede mo siyang gamitin through converting your recent purchases into installment plan or SIP. So for example, meron kang recent purchase na 20,000, ito ko-convert mo yan into 12 months installment. Magkakaroon yan ng monthly add-on na 0.59%. So bakit nakakaiba yung interest rate niyan? Ang SOA kasi na account balance is different than the recent purchases. Kasi ang SOA is a 30 days period. While ang recent purchases, parang binili mo siya ngayon, kinonvert mo kinabukasan. Kaya siya mas mataas. Pero still, magkakaiba pa rin yan kung merong existing promo yung bank or yung BPI credit card company na magkaroon ka ng mas lower interest rate doon sa conversion. So, it depends pa rin doon sa time at saka yung conversion interest kung magkano yung ibibigay ng bank sa iyo once na in-avail mo yung benefits nito. And in addition to that, kasi yung sa balance conversion kasi minsan nilalagay nila yan sa bank account mo sa BPI online or nagtitext yan sila through your phone number na official phone number na ginagamit mo sa bank, doon nila i-text yan with the code. So may mga ganong instance. Kaya lang ako kasi mostly nare-receive ko doon sa BPI online yung mga offer ng credit card para sa akin. So next benefit na nakuha ko is the credit to cash option. So nakuha ko yan siya and it is available with my BPI app after 6 months of using the BPI rewards card. So ginamit ko siya ng October. So April, meron na siyang available kasi may balance din naman ako na credit tong time na yun. And normally, ang interest ng credit to cash is 0.99% to 1% monthly add-on interest. Pero again, mas lower yan kapag merong promo code or through the messages na offer ng BPI sa iyong BPI online app. So, mamaya papakita ko yung sample ng messages kung saan ko siya in-avail. Kasi hindi ako nag-a-avail through applying to them directly. Kapag may message lang, saka lang ako nag-a-apply. Although meron naman akong ibabayad, kinukuha ko lang siya just to delay the payment. Kasi meron din akong ibang paggagamitan doon sa ibang part ng payment na much magkakaroon pa ako ng advantage financially kung gagawin ko yan at ipaprioritize ko yung ibang expenses na paggagamitan ko ng fund. So, yun yung pagbabalance dyan. So, wag mong gagamitin yung fund into something na hindi ka nagbe-benefit in the future kung gusto mo nang mag-avail ng installment plan sa iyong credit card. Kasi pag ginawa mo yan, wala ka ng extra resources na pwedeng gamitin just in case na nagkaroon ka ng problema sa bayaran ng iyong existing credit. And last benefit na nakuha ko, ito yung number 7 na, is the BPI personal loan offers. So, sa existing credit card holders kasi and normally sa mga preferred bankers ng BPI, ina-offer nila yan. Although, hindi naman ganun kataas sa aming mga new credit card holders o sa ating mga new users, pero at least ina-offeran ka ng bangko ng personal loan na no income documents required. So, normally, sinasend nila yan through text messages na may mga promo code. And meron kasing classification yan. Meron yung pre-approved na without income documents required. Meron yung kailangan pa ng income documents. Depende yun sa promo code na matatanggap mo. Depende rin yun kung paano mo siya i-avail. But comparing to the other benefits of credit card, ang personal loan kasi has a higher interest talaga pa din compared to the conversion benefits sa card. Kasi yung personal loan ko is 1% monthly add-on, pero yung sa credit to cash ko is only 0.69 including yung sa balance conversion. Mas mababa pa rin yung mga yun. So, in terms of BPI online app, meron kasi itong mga option kung paano mo siya makikita. So, dito, ipapakita ko kung ano yung option niya. Meron kasi ako ditong kinuhang screenshot mula sa aking BPI online app. So, ito yung option ng sa online app kung paano mo siya gamitin. So, ang credit to cash kasi sa online app is nakikita mo siya by text messages. So, ito yung sa text messages. So, yan. Credit to cash lump sum na transaction. Kaya, nag-notify yan kung gusto kong i-avail into credit to cash. So, magiging SIP yan. So, pangalawa is through text message sa galing BPI. So, ito yung text message naman na in-offer. Sa ano naman to? Personal loan. So, ito yung promo code PS-3JFND
So, yan yung isa sa mga messages ng BPI kapag ikaw ay qualified to take such offers. So, ito-text nila yan sa'yo. Iko-coordinate mo lang yan doon sa banker and magbibigay sila ng form sa'yo. I-fill upan mo lang yan, mag-submit ka with one ID copy at saka 3 specimen signature. Yun lang ang kailangan mo. No need income documents. Ipo-process na nila yan at i-credit yan doon sa iyong nominated deposit account ng BPI. So again, kung yan ay naging loan or naging personal loan man, but wala kang account sa BPI, ang bangko mismo ang magre-request sa'yo or magsasabi sila sa'yo na mag-open ka ng payout account, doon nila i-credit yung loanable amount or net loanable amount, and doon na rin nila i-debit yung monthly payment ng loan na in-avail mo as the customer of BPI credit card and Bank of the Philippine Islands. Next card option is for the balance conversion. So, dito meron akong isang screenshot din. Ang balance conversion ko kasi dito is wala na siyang option dahil kakatapos ko lang gamitin nung time na ginagawa ko itong video na to. So, ginawa ko kasi itong video na to, it's around the end of November. At kagagamit ko lang nung time na yun dito sa option na to. So, kaya siya gray kasi naka-block pa yan. Pero meron yan sa iyong BPI online app once na ikaw ay qualified na to get that offer. So, one additional information, kung napapansin niyo din sa mga screenshot na pinapakita ko, meron akong negative na statement of account balance sa credit card. So, ito, tignan natin. So, dito sa BPI credit card, meron akong negative 37,492.04. So, marami kasi nagtatanong yan, bakit daw nagkakaroon sila ng negative? So, ito is an information doon sa mga new card user or new credit card user, hindi yan maiiwasan. So, just to take note at dapat aware kayo nito, kapag nagkaroon ka ng ganyang balance na negative siya, hindi yan utang, kundi overpayment yan doon sa current or last statement of account mo. So, ito kasi, alam ko to dahil ang explanation nito is simple. Meron kasi akong babayaran na lump sum amount na more than 60,000. So, ang credit limit ko nito is around 30,000 only. Kaya ko siya sinobrahan, kaya siya may negative 37 kasi 60,000 yung babayaran ko. And para ma-cover up yung kulang doon sa credit limit, kasi hindi kaya ng credit limit yung babayaran ko, of course, dahil double na siya doon sa credit limit, kaya kailangan ko siyang sobraan para ma-cover up doon sa excess na payment compare doon sa outstanding or allowed credit limit. Yun yung maximum allowed credit limit ko kasi is 30,000. So, yun yung explanation dyan. And, i-adjust naman kasi yan ng bank according to the next payment na gagawin mo as a credit card holder. So, hindi ka dapat nag-worry kung bakit nagkakaganyan. So, kailangan mo lang malaman na ikaw ay nag-overpay during your last statement of account balance. So, i-adjust yan on your next purchases or SOA release. And yung posting kasi normally, dapat alam natin as a card holder na ang posting ng mga purchases sa iyong credit card account takes at least 3 banking days. So, kung nag-purchase ka nga ng 10,000, hindi mo pa makikita na nakaposted yan ngayon, bukas, probably the next day pa or on the 4th day pa, saka mo siya makikita nakapost. Pero doon sa measurement ng iyong credit limit na allowed, automatic yan at real time nagde-deduct na yan doon. Kasi para malaman mo lang kung ano pa yung available na limit na pwede mong gamitin to swipe your card purchases. So, yun yun. Kailangan natin i-educate yung sarili natin para hindi tayo mahirapan to understand kung ano yung mga benefits or ano yung mga techniques on how to handle our finances and how to balance it, and para alam natin yung technique kung paano mag-calculate ng statement of account natin sa card. Kasi ang credit card talaga, for me, kung ako ang tatanungin, hindi ko siya ginagamit as emergency fund.
or emergency sources, kung hindi ginagamit ko siya, first, kasi gusto ko lang i-transfer talaga yung cash transaction ko into digital transaction. So, lahat ng cash is naka-online lang. Tina-transfer ko lang yan from bank account to the credit card para lang doon ko na siya i-transact. Kasi ayaw ko yung nagpupunta-punta kung saan-saan. So, ganun lang yun. Mahirap din mag-carry ng maraming cash. Nagka-carry ako ng cash pero very minimal lang. Mostly card talaga ang ginagamit ko ngayon to transact. And another information is that, compare doon sa payment kasi sa iyong credit card account and doon sa purchases na posting, ang payments is posted 24 hours after lang. So, mas maiksi ang posting ng payment compare doon sa iyong purchases. So, lagi natin ilalagay sa reminder yan na ganun ang pinagkaiba niya. Kaya, dapat alam mo mag-balance ng calculation ng card, alam mo magtingin kung kailan ka dapat gumagamit niyan. And the best way of using your card to maximize its benefits is mag-swipe ka on the beginning of the statement of account period. So, ganun. Kung hindi ka naman nagmamind na wala kang okay lang sa'yo kung yung the day before ng statement is malalagay doon sa statement of account mo, gaya ko, wala akong pakialam kasi. Gumagamit ako ng credit card kahit na nearby the cut-off. Kasi nga, naka-digital lahat ng transaction ko. Hindi ako nagka-cash transaction this time. Kung sa 10 transaction na ginagawa ko, 8 doon is automatic naka-digital siya. Yung 2 lang ang naka-cash. So, ganun na siya ngayon para sa akin. Kaya, and it's a way of doing more convenient din para sa sarili mo kung gagawin mo yan kasi digital transaction talaga is more convenient. Kaya lang, ang payo ko is mag-ingat lang din sa pagtatransact kasi of course maraming card na nakakopy at maraming nagkakaroon ng fraud transaction. Even kasi sa aking mga experience in working with the credit card terminals, marami talagang nagkakaroon ng credit card fraud. Kaya kapag hiningihan ka ng ID ng isang sales representative, just to say na talagang ikaw ang may-ari ng card, it's normal. Kasi, hindi lang sa BPI nagkakaroon ng ganyan. Kahit BDO, in my previous experience of working as a cashier sa isang front desk na isang resort sa Philippines, sa 2 taon ko doon is nagkaroon ako ng nasa 7 or 8 na fraud transaction. Hindi lang sa BPI. Mostly nung time na yun was BDO actually. Yung BDO na nung time na yun is talagang malakas pa yung sa fraud incident nila. So, it was 2012 actually. So, na-share ko lang kasi para at least aware tayo kapag gumagamit tayo ng ating credit card or kahit na anong card, mapa-ATM man yan, credit card or any other types of card sa isang online transaction, be sure na hindi ka nakiklik ng remember sa net. Kasi pag clinic mo ng remember yan, automatic nakasave na yung details mo doon sa website. Doon kasi nagkakaroon ng copying of information and iwasan mong isend din yung front ng card mo kasi normally kapag nakopy ang front ng card, madali siyang i-fake at madali siyang gawing fraud transaction. So, ganun din. So, my question kasi dito na nakita ko lang to sa mga group, doon sa BPI group, sa customers group, doon sa online din nakita ko sa mga ibang vlog. May question dito. So, babasahin ko. Pwede bang mag-multiple availment sa Madness limit, credit to cash, balance conversion, or even with existing SIP availment? So, sa akin, as a credit card holder of BPI, ito based on reality, ang answer dyan is absolutely yes. Kasi ako meron akong multiple availment niyan. I-allow ka nila for as long as, example, meron ka pang available na credit limit sa iyong regular limit, meron ka pang available na Madness limit din sa Madness side ng iyong credit card. I-avail ka ng bank kasi part yan at pwede ka mag-avail for as long as meron kang free balance na pwedeng magamit. Natalis na zero na yan or maximize na yung use niyan, of course hindi ka na i-allow na. Kasi lahat ng mga yan, it's either ka sa regular credit card limit or the Madness limit na i-convert mo into cash or installment plan, lalabas siya na SIP.
So, ang pinag-aiba lang yan is yung category kung saan mo siya kinuha, anong source niya. But at the end of the day, ang measurement yan is, do you have the available limit to be used on that certain transaction? So, kapag meron yan, automatic, pwede ka mag-apply. At saka sa BPI online app mo, kapag ganito yan, para maintindihan natin, sa BPI online app mo, kung ito yung aking outstanding balance na negative, kapag naka-green yung option na yan, ibig sabihin pwede ka pang mag-avail. Pero kapag naka-gray yan, ibig sabihin naka-maximum ka na. So, by checking lang, by watching how it looks like on the online app, maiintindihan mo na dapat kung ikaw ba ay mag-avail, allowed ka ba to avail, meron ka bang free balance to be used on that availment, or naka-maximize na ba yung availment mo, kaya yan nawawala sa option ng iyong features sa card. So, temporarily block yan siya sa akin kasi ginamit ko nga siya, in-avail ko nga siya at the maximum amount na. So, hindi na siya pwedeng i-avail ulit. So, automatic yan. Kasi, actually, ang pinaka-disappointing minsan sa isang question, kasi ang tao kasi minsan, tama yung sinasabi nila na just to get the answer, you're taking it in a shorter way. Pero sometimes, taking it in a shorter way will not help you better. Kasi ako talaga, I just ask question to others. I just ask advices kung talagang hindi ko na siya maintindihan. Kasi sometimes, kapag dinaan mo kasi sa short way, yung pagtatanong para malaman mo yung isang details ng isang item, yung sumasagot sa'yo minsan, hindi niya nasasabi lahat ng kailangan niyang sabihin. So, it's important na basahin mo pa din kung ano yung mga ibig sabihin ng options na meron kang nakikita doon sa iyong features ng iyong card, whether online man yan, or mag-search ka kahit pa paano. Yun ang advice ko. Kasi ako, sinesearch ko talaga yan. Kasi gusto ko maintindihan yung bawat word kung para saan ba yung mga yun. Gusto ko maintindihan kung anong ibig sabihin kapag nag-gray yung line, or nag-gray yung option, at naging green siya. So, important yun as a card holder kasi para doon mo makita talaga at alam mo kung kailan ka mag-take ng action at kailan ang hindi. So, yun yun. Kasi marami ako nakikita na they just keep on complaining na hindi raw nila alam to, hindi raw nila alam yun. It's very important na in-educate natin yung sarili natin about these benefits and features. Kasi, it will help you grow into your informational at saka yung additional knowledge na rin. Hindi lang din para sa iyo, kundi masasabi mo rin yan sa ibang tao. It's very important. And yung pag-avail kasi ng mga yan, kanang multiple availment ng either madness limit, credit card limit, na credit to cash, or doon ka sa personal loan. For me, it's totally okay kasi it's all part of life na minsan kailangan mong mag-avail ng multiple loans or credits. Kasi just to hang on with your finances. Kasi ganun din ako. So, hindi ko sasabihin hindi yan. Hindi ko i-discuss ito online kung hindi ko ginagawa yun. So, ako man din ay gumagawa niyan. Kaya lang, ini-ensure ko na on time mababayaran ko yan. Kasi kapag hindi natin nabayaran yung kinuha natin na credit or loans, nagkakaroon tayo ng bad record. So, doon kadalasan nagkakaroon ng financial problem din. So, minsan kasi, we just take advantage of it na dahil hindi siya talaga namang kagaya ng isang loan na meron kang collateral ng malaking loan talaga, for example, yung housing loan, kaya nagbabayad naman yung tao. So ako kasi, kahit na nagkakaroon ako ng credit card na borrowings or loans, nagpa-plan pa rin talaga ako ng financial side. So it's very important na balance yan. So ito yung credit card mo, ito yung finances mo. So dapat kung meron kang finances dito na mataas at nagka-credit card ka, huwag mo siyang taasan ng sobra. Dito lang yan. I-level mo lang na meron ka ditong enough resources to cover kung sakaling kailangan mo i-cover ng bigla lahat yan. Kasi kung dito siya na level at kalahati lang yung resources mo, then kapag kailangan mo itong i-cover, wala ka nang ma-cover. So ako talaga nandito pa yung resources ko, andito lang yung borrowings ko.
Ganun yung pagpaplan ng finances. Yun yung payo ko. Kapag kumuha ka ng credit card, or kapag nag-take ka ng loan, or kapag nanghiram ka, important na meron kang resources to cover the cost. Kasi marami nag-fail sa part na ito, marami nag-fail sa pagkuha ng credit card kasi nga due to the excitement minsan. Excited yung tao na kumuha ng card. So, sige, kuha lang tayo ng kuha. Swipe tayo ng swipe. No need to control na credit card lang yan. Pero kapag tinawagan ka na ng bangko, hinahabol ka na ng mga maniningil, nag-iiyak-iyak ka na sa kapitbahay. So, meron ako makakilala kasi na ganyan ang drama sa akin. So, sorry naman po doon sa mga nakakapanood nito na may history niya. So, we should learn kasi doon sa mga ibang tao na nakakaranas nito. Sa ibang tao na marunong mag-control ng finances nila. So, ganun lang yan. Ganun yung payo ko sa mga may balak na kumuha ng credit card. Kasi ang credit card talaga is one of the highest interest credit features na makukuha mo sa isang bangko or any credit company. Hindi siya ganun kahaya sa mga loan pag tinignan mo, pero pag na-accumulate yan, almost double pa sa loan actually, yung interest niya. So, alam ko rin yun in my own understanding. Hindi pa naman kasi ako nagkakaroon ng delayed payment sa credit card talaga. Wala pa naman. In my 2 years of using credit card, wala pa akong na delinquent na payment or delayed na payment. Wala pa naman. So, yun. Ang pinaka-important advice na maibibigay ko sa mga gagamit ng credit card is, kung magsisimula ka din sa mababa, it is better. Kasi ako nagsimula ko sa pinaka-mababang level. So, nagsimula ko ng 20, naging 30, hanggang sa naging almost double na siya. So, hindi ko alam kung meron na naman silang i-add. So, yun. Ayun yung way dyan na kung saan, at least, nasasanay ko yung sarili ko paano siya kontrolin. At the same time, in time na nasasanay na ako na makontrol yung finances ko, on time din, na nagkakaroon ako ng additional benefits. So, yun. Yun ang pinaka-best way dyan. So, ano lang yan? Prioritization, discipline, proper control, resources allocation, planning sa iyong repayment time, and setting up an emergency fund. And ensuring na yung resources mo is higher than your limit sa credit mo. Kasi pag hindi mo na-insure yan, automatic, mag-fail ka talaga dyan. Pag hindi mo siya na-control, pag wala kang discipline sa pag-gastos at wala kang discipline sa pag-swipe, yun yung isa sa mga nagiging cause ng breakdown ng isang credit card holder. So sana ay may good information kang natutunan sa video na ito. Please click the like button kung ito ay naging informational sa iyo. And please click the subscribe button at yung notification bell para maging updated ka sa aking mga next vlogs. Bye!